Okay, magandang umaga po sa bawat isa. At as inas ko po si ZP, Zip, sabi ko, did you understand the meaning of the song? Sabi ko po sa kanya, naintindihan mo ba yung ibig sabihin po ng song? And sabi niya, is hindi. And then sabi ko, ibig sabihin ng song, gaano man marami man mga bagay na tayong magagandang makita dito sa mundo, marami man mga places na magaganda na mapasyalan po natin, pero sabi ko sa kanya, ibig sabihin ng song, pinakamagandang bagay pa rin ay merong tao na tatanggap sa Panginoon. At salamat po, and I praise the Lord. Sila po ay involved po sa gawain. Sabi ko sa nila ay hindi man nila maintindihan, maunawaan po ngayon, pero hopefully, pag sila po ay lumaki, ay maintindihan po namin yung ginagawa po namin. Sila po ay very active po sa soul winning. Sila po ay talagang sa pagbibigay po ng tracts. At minsan sila po magkapatid, nag-aagawan pa sila ng bibigyan na kung magbibigay. Tapos meron kaming isang time na si girl yung nag-abot, tapos yung boy umiyak siya kasi hindi siya yung nakapag-abot. Pero and then she's asking, Mami, sabi niya, bakit may kasi nalulungkot po siya. Bakit may mga tao na ayaw daw tanggapin yung tracts? Bakit may mga tao na ayaw nilang magsimba? Kasi in-invite niya yung teacher niya, in-invite yung mga kaklase niya. Do they hate God? Sabi niya, do they hate God? Sabi ko na lang, anak, kasi hindi sila pinili ng Diyos eh. Tayo kasi pinili. Joke lang. Joke lang po. Okay, so... Okay, I'm not a Calvinist po. I'm just kidding po. Baka mamaya mapatalsik po ako dito sa pulpit. Pero sabi ko sa niya, hindi, joke lang po yan. Joke lang po. Sabi ko, we're just blessed na pinili tayo ng Diyos. We are just blessed. Mamaya, di pa. Pinili tayo ng Diyos after we got saved, amen? So, hindi before kaya sabi ng Bible, elect naman po talaga tayo. Tayo po'y pinili ng Diyos na tayo po'y pupunta ng langit. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for giving me a family like them. I really thank the Lord for my wife. She's very supportive the ministry. Sabi ko, before pa ako mag-asawa, sabi ko sana, bigyan ako ng asawa na maganda yung boses. Kasi, ang sarap sa feeling po, Pastor, na bago ka mag-preach, meron kang asawa na umaawit. But the Lord answered my prayer kasi Melody po ang kanyang pangalan. So sa Melody pa lang ay nasa tono na. Pero hindi po siya umaawit. Pero salamat po ay after 7 years, kami po ay nag-pray na magkaroon po kami ng baby. At hindi ko po alam na yung baby pala yung taga-special number every time I preach. Salamat po. At least may pinagmanahan, heart. Salamat po sa ating pong Panginoon. At alam niyo po, it's not always easy po to stand here in front of this pulpit. Alam niyo po yung mga pastors, I know that nararamdaman niyo yung aking kaba. Hindi po madali. Actually, tumayo lang, napakadali pong tumayo dito. Yan, tumayo lang. Diba? Pero yung tumayo po at magsasalita, especially ipipreach mo yung salita ng Diyos, hindi po yan madali. It takes a responsibility talaga because napakahirap po magkamali pag salita po ng Diyos ang pinipreach po natin. Kung ito sana ay math lesson lang, English lesson lang, at least kung magkamali ka man, wala kang pananagutan. Pero alam ko po na salita ng Diyos, hindi po ito biro. Ito po ay salita ng Diyos na makapangyarihan at nagbabago po sa buhay po natin. Pero ako po ay nagpapasalamat. That's why, actually, I'm really excited for this conference po. Talaga excited po ang aking puso na makarating po sa conference. At nawala po yung excitement ko when Pastor Bangal approached me na mag-preach. Sabi ko, parang napalitan ng nervyos yung excitement ko. Sabi ko, pwede po ba na, kung pwede lang po, na umupo na lang at makinig po sa mga veteran, mga pastors, which is better. Pero sa kabilang banda is mahirap din po tumanggi po sa panawagan ng Panginoon. At mahirap din po tumanggi sa invitation because we do know na ang pagpipreach po dito hindi madali, but it is a great honor and a great opportunity. At the end of the day, sabi ko po sa Panginoon as I pray to the Lord, Lord, I'm so thankful for this opportunity. But I told God that, pero Lord, kung hindi mo ko tutulungan, wala po akong masasabi sa harapan po ng mga tao. That's why I really beg to the Lord, I really cry to the Lord, and wala po akong tulog. Talagang pinag-pray ko sa Panginoon na sana tulungan po ako ng Panginoon. And it's indeed po, no matter how experienced, no matter how expert we are pagdating po sa preaching, wala pa rin po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. We need God's power, no po, not our own wisdom.
At sana po sa mga veteran pastors, and I'm praying na sana no matter how gaano man tayo tumanda, kadaming alam po sa Bible, we still have to rely on God's power. Because there one pastor po that sabi niya, I've been preaching for many years. And during the time na siya po ay tumayo sa pulpit, ay hindi niya na po dala po ang Bible niya. Because sabi niya is alam niya na at memorize niya na po ang Bible. Sabi ko, nakakatakot palang tumandang pastor, maging matandang pastor. But I do believe that dito po sa simbahan po nito, there's still a lot of pastors na bagamat matatanda na po sila, magigitaan pa rin po natin sila ng kasigasigan at mainit na paglilingkod po sa Panginoon. Kaya I just want to know, mga pastors, hindi ko na po tatanungin kung sino po yung mga 60 years old above. Sino po sa inyo yung first missions conference ng Mountain View? Hanggang ngayon, nandito pa rin po siya? Nandyan pa po, meron pa po ba? Nung first mission, 60th na po tayo. So siguro, nasa 80 na po kayo, if ever. Pero salamat po, you are a blessing. You are encouragement to all of us. At sa lahat po ng mga pastors, maraming pong salamat po sa inyong buhay. Malaking blessing po kayo sa akin. So si Missionary Joseph De Vera, nandyan po, is one of the first missionary na sinuportahan po ng church. That was year 2014. At by the grace of God, ngayon po is nandyan pa siya. At kay Missionary Zakal, thank you po. At sabi ni Pastor Zakal kanina, nakaupo ko, sabi niya, smile, sabi niya daw. So mahirap po mag-smile kasi. Pero salamat po, naging encouragement po kayo. Minsan po si Pastor Zakal ay last time, hanggang madaling araw, 1 a.m., kausap ko siya sa cellphone while he was in Argentina, ka-fellowship. And it's a blessing po to learn more from these missionaries, Pastor. Marami pong salamat sa inyong buhay. Sa lahat po ng mga kapwa, Pastor, you are all blessing to me. Alam ko po na hindi po madali ang ministry. Kaya ako po, if there is one pastor, if there are some people po na hinangaan ko sa buhay, ay yung mga kapwa ko, Pastor. Sapagkat kung may mga bagay man na nagkakaintindihan pagdating po sa gawain ng ministry, ay walang iba kundi tayo mga pastors. That's why salamat po. I really salute you. I really admire you. If our members will just know kung gaano kahirap maging pastor, ay sigurado po is mamahalin nila ng lubusan yung kanilang pastor. Pero sometimes it's hard. Pero alam ko po, ang encouragement ko po ngayong umaga is meron po akong mga kasama manggagawa na patuloy nagmamahal po sa Panginoon, patuloy nagmamahal sa gawain ng Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aking pong pastor, bagamat nasa Panginoon na po siya. Siyempre, sina Pastor Banghal po, sila po yung reason na ginamit ng Diyos para ako po ay makilala po sa Panginoon. And I am forever thankful to the Lord for them for surrendering their life to the Lord. Kaya po sabi ko nga po sa church, every souls na naliligtas po sa Higher Ground Baptist Church, bagamat wala na po si Pastor Leo Banghal, ay malaki pa rin po yung kanyang ambag po sa gawain po ng Panginoon. Because there's somebody, kaya ako po ay nagpapasalamat sa nila, and sabi ko, if ever man nandyan siya, sana mas maipadama ko ng doble-doble. No po, ako po ay naging assistant pastor when I was 17 years old during that time. Sabi ko, kung sanang ngayon nandyan pa siya and I will work as the assistant pastor to him, ay mas dodoblehin ko yung aking pag-serve po sa kanya at pagsuporta po sa kanya. Because na-experience ko kung gaano po kahirap ang maging pastor. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon that I know that tayo po ay mag-agree that we are all here because of the grace of God. Dahil lang po sa biyaya po na ating Panginoong Diyos. At ngayon po umaga, tayo po lahat ay tumayo na. And thank you for your prayers. At kagabi po si Missionary Paz ay nag-chat sa akin that I'm not sure if he's here. At andyan po ba siya? Salamat po, Missionary Paz. At chat me po na I'm praying for you. Salamat po. And I really need that prayers. And this morning, let's open our Bible, the book of Matthew chapter 14, verse 25 to 33. Tanais ko po na basahin po natin yung Matthew chapter 14, verse 25 to 33. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mga supportive na members po ng High Ground. Salamat po, especially po sa gawain po ng Panginoon. Matthew chapter 14, verse 25 to 33. Say aloud, amen, if you're there. Amen? Amen. Sabi po ng Matthew chapter 14, verse 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid.
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they ceased, they were come to the ship, the wind ceased. And verse 33, sabay-sabay po nating basahin, ready, go. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Tayo po ay sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, una-una patuloy po kaming nagpapasalamat sa patuloy na pagkakataon at opportunity, Panginoong Diyos, na binibigay niyo po sa aming mananampalataya para kami po ay may strengthen, Panginoon, mula po sa inyong salita. At maraming pong salamat. Even po ako nagpapasalamat for this opportunity, Panginoong Diyos, to preach your word. And you know my heart, and you know my limitation, O God. Sa aking sarili, Lord, ay wala po akong magagawa. That's why this morning, I really need you, Panginoong Diyos. We need the power of the Holy Spirit sa buhay po namin. Sapagkat alam po namin na wala pong pagpapala kaming matatanggap spiritually kung wala po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Kaya Lord, strengthen me and give us the power, give us the wisdom. At ito pang dalangin sa matamis sa pansus. Amen. Okay, so please be seated. Pwede na po tayo mo po. Ang sabi po ni Pastor Banghal last Sunday ay, we are not here holding a missions conference to have a show. Because missions conference is not entertainment. Missions conference, it talks about souls, and every soul matters to God. Ang sabi po ni Pastor Banghal. At alam ko po na isa po sa pinaka-exciting na events ng church po na ito ay walang iba kundi po yung missions conference. And the very reason kung bakit nagiging exciting itong missions conference ay dahil po sa kaluluwa. Wala pong kabuluhan ang missions conference na ito kung hindi rin po kaluluwa ang pag-usapan po natin. At ngayon pong umaga ay nais ko po na pag-usapan po natin yung mensaheng distraction that leads to destruction. Destruction that leads to destruction. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay yung mensahe po natin para ma-emphasize lang po sa atin? Ready, go. Destruction that leads to destruction. Destruction, parehong pagkabasa po, but different spelling, and we do understand kung ano po yung pagkakaiba po ng dalawa. And like what I said po, that kung titinan po natin, for me po, kung meron man pong pinaka-masayang bagay na nangyari sa buhay ko, that was February 15, 2003, I was 13 years old that time nung ako po ay nakilala po sa Panginoon bilang sarili tagapagligtas. At kayo po ba ay masaya po ba kayo na kayo po ay ligtas? Amen? Sa lahat po ng mga pastors na nandito, kayo po ba ay ligtas? Amen? Amen. At kamukha ng sabi Pastor De Vera, isa po sa mark ng ligtas na pastor ay nagsusupport sila ng mission. Amen? Kaya salamat po. Yan po ang sabi po ni Pastor De Vera. Hindi po in-according sa Bible, pero according po kay Pastor De Vera. But that's the truth. Ayan naman po yung katotohanan. If you are pastor, if you are saved, ay magkaroon tayo ng burden po sa mga souls. At alam niyo po, personally, ay marami po akong pagkukulang sa gawaing mission. For how many years ako po sa ministry, pero I do admit, marami po akong pagkukulang po sa missions. Hindi po talaga ako sa mga pastor, isa sa mga naging mission-minded na pastor. Wala po talaga akong, that's why may mga pagkakataon na ang akala ko lang, basta magkaroon ka lang ng part sa missions, okay na. Pero nagkakamali po ako sapagkat I do understand na ang mission ay hindi po dapat siya magkaroon lang ng part sa simbahan po natin. But it should be priority. It should be priority. But I thank the Lord opened my heart. This only means, mga pastors, brothers and sisters, it's not too late. It's not too late. Ibig sabihin po, I've been a pastor for many years, pero to be honest, hindi po sa lahat ng pagkakataon is minahal ko po yung mission.
at nagkaroon ako ng malalim na pagmamahal po sa missions. But I really thank the Lord, after ilang years, the Lord opened my heart kung gaano pala kahalaga yung mission. And I hope and pray that this 60th Missions Conference would open our heart kung gaano po natin dapat i-priority yung mission sa buhay po natin at even po sa simbahan po natin. And this was just happened. That was year 2021, if I'm not mistaken. Nung si Pastor Quinlan po ay nawala at nasa Panginoon na po. And ma'am, thank you very much for being a blessing to us, ma'am. And during that time, nung nawala po si Pastor Quinlan, ako po ay na-assign bilang mission teacher po dito po sa seminary. And during that time, while I'm teaching missions, habang tinuturo ko po yung missions, mas lalo kong nakikita yung aking pagkakamali at mas lalo kong nakikita yung aking pagkukulang. And sabi ko sa mga, it's hard, parang it's joke to say na di baling ang mga estudyante ay hindi natututo. Ang importante, natututo po ako bilang teacher. Sometimes sila po ay tumatawa every time na sinasabi ko yon. But deep in my heart, totoo po nangyayari sa buhay ko. And while I'm teaching the missions book, ang Diyos ay nangungusap po sa akin. At lagi ko sinasabi, how can I teach missions sa mga students? Paano ko ituturo kung ako mismo ay hindi na nakikita sa akin kung paano ko pinapriority yung mission? And during that time, ako po ay lumuluhod sa Panginoon, nagpipray, and the Lord changed the direction of our church. Nasabi ko noon, we have a lot of programs. Nag-iisip ka ng programa kung paano maging masaya ang church. Nag-iisip ka ng programa kung paano mo ma-invite yung mga tao, paano sila manatili sa simbahan, paano magkaroon ng joy, magkaroon ng malaking giving po sa church. But the reality is, isa lang po pala dapat ang gawin po natin. And what is that? To win souls, to win souls. That's why during that time, for 3 months po, I really emphasize po yung soul winning, about preaching about soul winning, preaching about soul winning, kasi doon ko nakita yung halaga na most of the time that we prepare a lot of message para sa mga mananampalataya, but we don't prepare a messages para sa mga hindi mananampalataya. And doon ko na-realize na, oo nga naman, aanin natin ang lahat ng bagay dito, aanin natin yung mga pera, aanin naman natin yung pag-a-attend ninyo, pero wala naman kayong malasakit sa kaluluwa at wala naman nararagdag na mga tao, wala rin pong kabuluhan po yun. Ang ganda po ng choir natin, we prepare a lot of time sa choir natin, ang ganda ng orchestra natin, pero ano po yung mga sense na yan kung wala namang tao ang naliligtas? And during that time, nakita ko po, ako po ay nagpapasalamat, the Lord opened my heart. And during that time, little by little, the Lord, ang church po ay nagiging masaya. Sabi ko, hindi mo pala kailangan magkaroon ng mga drums sa church para maging masaya ang church. Hindi ka lang pala mag-organize ng maraming mga fellowship para maging masaya ang church. Hindi ka lang kailangan mag-organize ng ganito para maging masaya ang church. There is one key para maging masaya ang church is walang iba, kundi mag-win at mag-akay po tayo ng kaluluwa. Because that's the heart of God. And little by little, sa first month, ang konti nag-involve 15, tapos hanggang naging 30, at sa biyaya po ng Panginoon, halos every week po, kung bibilangin po namin, estimated po 70 to 80 po ang nakakapag-involve na po ng soul winning po namin. At by the grace of God, we were able to baptize 43 souls last year. At ito po ay hindi namin gawa, ito po ay gawa po ng ating Panginoon. Kami lang po ay ginagawa lang namin yung dapat naming gawin. And by the grace of God, 2023, nung nagkaroon kami ng project sa building fund po namin, and we extend our building. Hindi, alam po ng church, sinasabi ko sa nila, we extend our building, hindi para sabihin ng mga tao na mayroon tayong malaking building. Hindi para magpa-impress sa tao na meron tayong magandang building. Isaiah Grand Baptist Church, isa sa pinakamagandang building. Alam po ng Diyos, the very reason why we extend our building, kasi nga po is dahil po sa mga gusto namin na marami pa kaming mga kaluluwa ang maakay po sa Panginoon. And the moment we extend our building, nagkakaroon nga po kami ng joke. Sabi ko, pag nag-extend tayo ng building, kahit isang upuan, 2 kayo dyan, 3 okay lang, kahit umiga ka pa dyan. But the moment we extend our building, ay halos napuno na rin po kami every Sunday. Pero alam niyo po, ano nagpapasaya? Hindi po yung building po namin, kundi yung mga kaluluwa na nakakarating po sa church. Kaya the most important thing, alam niyo po, kahit sabi nga, aanin mo yung magandang building, pero wala namang kaluluwa na liligtas. Pero the most important thing, kahit hindi maganda yung building natin, kahit hindi aircon, ang importante, merong kaluluwa na naliligtas. Kasi yun yung puso ng Panginoon. Yun yung puso ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. This is the very reason
kung bakit dumating yung ating Panginoon. This is God's greatest desire. And if it is God's greatest desire, it should be the desire of every Christians. Hindi lamang po mga pastors, ako po ay naniniwala that the greatest commission was not just given to the pastor alone. It was just given to the Bible students. It was not just given to the members of the church. It was given sa lahat ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Kaya huwag niyo sabihin, ang soul winning ay para sa mga pastors lang. Hindi, if you are saved, kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, ikaw ang unang may responsibility to share the Word of God. And we're not just talking about the world. We're not just talking about different country, different places. Marami kang mga kaklase dyan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Marami kang katrabaho dyan na hindi pa nakakilala sa Diyos. And you are the responsible to share them the Word of God. Kaya salamat po sa ating Panginoon. The Lord we want to open our hearts. Na minsan we are concerned about, ang daming mga Kristiyano pumupunta sa church, ang gaganda ng BS, masyado tayong concerned sa bihis natin. There's nothing wrong with that, we have to give our best. Pero the saddest thing is, hindi tayo concerned sa mga kaluluwa. Wala tayong pakialam sa mga kaluluwa, okay na, kaya minsan marami rin mga Kristiyano na madaling ma-offend sa simbahan. Pag meron silang makitang hindi maganda sa church, sila po ay umaalis na sa church. Kapag may mga tao, may mga na-open lang sila because they are thinking about themselves. But if every Christian, kung ang bawat mananampalataya ay hindi sila, iisipin nila yung kaluluwa, hindi ka madaling ma-open sa simbahan. Hindi ka basta aalis. Pero ang problema lang sa sarili natin kasi ang iniisip natin, hindi yung kaligtasan ng maraming tao. Tinamaan lang tayo sa preaching. Kasi kapag iniisip mo yung kaluluwa, kahit ma-open ka, you will stay for the sake of souls. You will stay for the sake of souls. And there are times, sabi namin sa church, may mga times, may mga bisita tayo. Sabi ko, I challenge them, may mga bisita tayo tapos hindi nyo man kakausapin. Hindi nyo mas sila kukumustahin. Hindi nyo mas sila kakamig. Bakit? Kasi may mga friends kayo sa church na pag pumunta kayo sa church, ito yung gusto nyo kasama, ito yung gusto nyo kasama. At wala kayong pakialam sa mga bisita namin. And I told them, I encouraged them, kapag may bisita tayo sa church, and if you know na ikaw ay kaedad mo, pwede mo siyang encourage, iwanan mo yung mga kaibigan mo at tabihan mo yung bisita. Kasi anong silver soul winning kapag pagpunta naman ng tao sa church, wala namang papansin sa kanya. Ano expect mo na babalik yan sa church? And during that time, sinabi ko, bakit bumabalik yung mga bisita natin? Kasi may mga tao, pagdating ng mga bisita, doon kami nagkaroon ng ushers ministry, kamayan nyo, kausapin nyo, isolve nyo, kaibiganin nyo. Kasi wala namang kwenta na ang galing-galing natin mag-solve, tapos pagdating sa church, hindi nyo man lang papansinin. No, ang pinakamahalaga, alam niyo po, ang church is, sabi namin, ang church is failure kapag wala tayong bisita. At isa sa pinakamahalagang tao sa simbahan every Sunday are those visitors. And just think about yourselves. Kung paano ka magiging komportable, kung paano ka magiging masaya. Think about those souls, think about those souls. And may you all be reminded, like what I said, ang pinakamasayang bagay nangyari sa buhay ko ay nung ako ay nakilala sa Panginoon. And I'm just so thankful that there is Pastor Banghal na ginamit ng Diyos para ako makilala sa Panginoon. And if you are so thankful na nakilala kayo sa Diyos, sana gamitin din kayo ng Panginoon so that meron somebody rin ang makakilala po sa Panginoon at mag-grow sa kanyang spiritual life. And this is the truth. Kaya nga po, napakalaga that we have to know the first priority ng bawat mananampalataya. Thank God for building. Thank God for choir. Thank God for coffee fellowship, basketball league. But if you are choir members, you have to be soul winner. Aawit ka, goy. Ang galing natin umawit, di ba? Pero hipokrito po kapag umaawit ka pero hindi ka naman humahayo. Ang ganda ng boses mo pero hindi ka naman humahayo. Hindi namin ramdam yung kanta ng maraming mga young people sa church. Hindi namin ramdam yung mga kantas ng umaawit sa choir. Bakit? Kasi minsan yung mga umaawit wala naman sa kanilang buhay.
That's why I try to, lahat kayong choir members, lahat ng orchestra, bago kayo mag-aral ng ganyan-ganyan, bago kayo mag-aral ng ganyan-ganyan, mag-aral muna kayo na mag-win ng kaluluwa. Basta, di naman po kayo marunong mag-ganyan. Marunong lang po kayo mag-ganyan, di ba? Hindi, joke lang po. Joke lang po, kabiruan ko lang po si Missionary Jacqueline. Miss very ano po. Hindi po, totoo naman po eh. It's true eh. Are you still there, man? That's the reality. Nakakalungkot lang po. Maliban sa prayer meeting. Ang pinaka-content is yung soul winning. Halos hindi na alam ang gagawin ng pastor para encourage lang kayo, pero napaka-konti pa rin. Tapos preach siya ng preach, pagkatapos throughout the week, wala pa rin. Hindi kasi kayo pinili. Kaya hindi nyo nararamdaman. Di, joke lang. That's why, dito papasok, napalaga na alam natin yung ano natin. Even po sa missions is very important. You know, yung building po namin, yung lupa na meron po kami, binigay lang po yun. Bigay lang po. At alam niyo po, kung ibebenta po yung lupa na yun at gagamitin sa kanilang sarili, yun po ay hindi na po bababa sa 12 million. It's 30,000 per square meter yung halaga. Pero ni piso, wala po kaming binayaran dun sa lupa na yun. And sabi ko, nakakapanghinayang naman eh. Di po ba mga brothers, sisters? Nasayang yung 12 million, pambili mo ng ilang sasakyan yun, ilang bahay yun. Pero there are people na ginamit ng Diyos para ibigay yung lupa na yun. Pero sabi ko sa nila, maraming salamat. At alam niyo po, sabi ko, kada isang kaluluwa na maligtas dito sa simbahan ay hindi kayang tumbasan ng 12 million o 10 million na halaga. Sabi ko, yan naman po ang pinakamahalaga eh. Kasi iiwanan din naman natin yan eh. Kaya meron pa kaming pinagpipray na katabi ng church na sana ibigay din. Para may get 25 million na yun eh. Sabi ko, ibigay na yun. Pero malakas po yung prayer namin eh. Pero alam niyo po, one thing I observe, alam ng Diyos, wala po kaming kakayahan. But we have a heart. And dahil wala kaming kakayahan, pero meron kaming puso, sabi ko, huwag niyong sayangin yung tiwala ng Diyos sa atin. Hindi ito biro. Hindi ito birong halaga. Sabi ko, and the moment na nagiging kapakipanabang lang yung 12 million because of those souls na naliligtas. Kaya po ang mapatid, even yung pera na binibigay natin sa mission ay hindi po nawawala ng kabuluhan. In Matthew chapter 28, I was just na-touch lang po ang puso ko sa Matthew chapter 28 about sa greatest commission. And there are some people here. And there are some people here in verse 11. Now when they were going to behold, some of the watch came into the city and shewed unto the chief priests all the things that were done. And where they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave what? They gave what? They gave what? Not just money, but they gave large money unto the soldiers. And why they gave a large of money to the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. And during this time, my heart was just touched, Pastor. Nung yung mga tao ay willing to give not just money, but large money. And what's the purpose of that giving large money? They are willing to give large money para ipakalat yung maling balita. Para sasabihin sa mga tao na si Kristo ay, ang katawan ni Kristo ay ninakaw at hindi nabuhay na maguli.
Ganyan po ka-willing. And how much more dapat tayo mga mananampalataya, mas willing tayo magbigay, not just money, but large amount of money para ma-spread yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Buti pa yung unbelievers na walang Holy Spirit, they are willing to give para ipakalat yung fake news. Dapat mas malaki yung bahagi natin pagdating po sa gawaing mission. Last year, for the first time sa church history namin, nung nagkaroon ng report si Ma'am Malos po, isa po sa treasurer po namin sa missions, alam po niya, first time na umabot po ng may more than million po yung missions po namin. Tapos nung narin-report, alam niyo po, ang natira dun sa million na yon, 5,000 pesos. And pinag-isapan namin, tinignan namin, saan napunta yung milyon? Ang daming pumasok, pero bakit 5,000 na lang ang natira? Pero sabi ko, hindi tayo nanghinayang kasi ang lahat ng pumasok ay nilalabas din namin. Bakit? Kaya we challenge our people na mas mag-involve pa sa missions, hindi para marami tayo maipon sa missions, kundi para mas marami tayo masuportahan. Because our labor is not in vain in the Lord. Kaya there are a lot of pastors, missionaries na gusto pa namin sinusuportahan, pero hindi pa rin namin masuportahan. Not because we don't want to support them, but because we are still praying that God will bless us. That's why our theme for this conference this year is bless us so that we can bless others. Yun po yung goal po namin. Pero nakikita ko po, the more na nagsusupport tayo ng missions, ay the more na mas pinagpapala po ng ating Panginoong Diyos. Andiyan pa po kayo, amen? Distraction that leads, Pastor, hanggang 10 o'clock po ba, Pastor? Hindi na po. So it's already 9 o'clock, pero I will try to, tapos na po tayo. Hindi po, ano ko na lang po. Sa summarize po, distraction is anything that takes your attention away from what is important. And I settled this introduction for us to realize what is more important. Ano ba yung mahalaga sa buhay? Ano ba mahalaga sa ministry? The souls of men. And there are times tayo po ay harap sa mga distraction. And what is distraction? Distraction is anything that takes your attention away from what is important. And distraction is anything that takes away your attention away from what is more important. Ilan yung mga tao ang napapahamak according sa statistic na naksidente po ng nagkakaroon ng crash po sa daan. Nagkakaroon ng car accidents. At isa po sa mga major reason kung bakit nagkakaroon ng car accident, because of the drivers are being distracted by their phone. Sila po ay nadidistract sa kanilang cellphone. And the reality is this, ilan sa mga Kristiyano ngayon sa panahon natin ang hindi makasunod sa Diyos dahil po sa distraction. At hindi sila, marami po mga tao ngayon ang napupunta ng impyerno, napapahamak sa impyerno dahil din po sa distraction. Nadidistract tayo with many things. At there are a lot of distraction kasi po naniniwala po ako na si Satan po is trying to distract us. We have an enemy na gagawin niya lahat para ma-distract tayo. And at yung mga distraction na yan is pwede yung wickedness of the world, pwede yung wealth, pwede yung wrong doctrine, pwede yung women, pwede yung work, pwede yung worries, and name about it, even lahat ng mga weaknesses po natin, those things ay pwedeng maging distraction para hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, yung wrong doctrine, alam naman po natin yan eh. Yung women, alam naman din po natin yung women eh. Sa mga pastors, naniniwala po ba kayo ng pinakamagandang babae sa mundo ay yung asawa ninyo? Pwedeng tingnan nyo nga po yung asawa ninyo, amen? Amen. Yan po ang pinakamagandang babae. Pero if you get distracted, hindi mo makikita yung kagandahan ng iyong asawa sapagkat nadidistract ka sa iba. And sometimes we have to be careful. Ito po, kailangan tayong maging maingat if it is God's will or Satan's distraction. There are times that we thought, this is God's will, this is God's will. But in reality, it's not really God's will, it's Satan's distraction. That's why napakalaga na kailangan nating pag-pray.
And there are just two things na gusto ko pong i-share po sa inyo. Mamadali na lang po natin. For us not to be distracted is number one is focus on the Lord. Number one is kailangan tayo mag-focus sa Panginoon. And this is our text. Ito'y sinasabi ng Bible, yung text po natin sa Matthew chapter 14. Nung sinabi ng Diyos, ikaw ay lumakad. At si Peter po ay nakakalakad. But the moment na siya po ay na-distract dahil sa laki ng alon, ay instead na siya ay mag-focus sa Panginoon, ay nag-focus po siya sa alon at doon po siya nagsimulang lumubog. And there are things po, gusto nating malaman po mga brothers and sisters, problem are always there. Ang problema ay hindi yan maiiwasan. That's why kung ikaw ay walang problema, isa lang ang masasabi ko, malaki ang problema mo kapag wala kang problema ngayon. Pero lahat tayo dumadanas ng problema. Problem are talagang part ng buhay. Ang problema ay part of the ministry. That's why prayer is very important sa buhay po natin. Bakit po? Kasi kapag dumadanas tayo ng problema, ang pinakamatinding weapon na isang mananampalataya ay walang iba kundi yung pagluhod na sa Panginoon. At nasasabi ko to, kamukha ng sinasabi ko sa church, nasasabi ko to kasi ito talaga yung naranasan ko sa buhay ko. Every time na hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay mo sa ministry, ay kailangan mo lang pala mag-pray at I do believe ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa'yo. That's why we don't ask God to remove our problems, but we are asking God to give us the strength in spite of those problems. At sabi ng iba, alis na lang ako sa Panginoon para mawala na ang problema. Ang pag-alis mo sa gawain ng Diyos ay hindi yan solusyon para mawala ang problema mo. Pero sabi ko nga po, I'd rather suffer inside the will of God than mag-suffer ako outside the will of God. Because if I'm suffering inside the will of God, alam ko na merong Diyos ang tutulong sa akin. Alam ko ang Diyos may papalakas sa atin. Pero kapag lumayo ka sa Diyos, ay hindi ko lang alam kung sino yung tutulong sa'yo. Kaya po, never underestimate the power of prayer. That's why si Saul ay natakot kasi ang focus niya dun sa laki ng Gulayat. Pero si David ay hindi siya nagpa-distract sa laki ni Gulayat. Pagkat siya ay sumunod sa Diyos, meron siyang faith at ang kanyang focus ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Focus on God, not on problems. Focus on God, not on poverty. Hindi po sa kahirapan. Yes, hindi na po tayo magpapaano po dito. Hindi na po tayo magpapanggap sa ministry, merong kahirapan. Meron minsan mga kahirapan. Minsan magkano lang ang support natin. Minsan our support is not enough sa laki ng expense natin. Pero may we all be reminded that we have a God who can supply our needs. Na anuman yung hirap natin, wala tayong testimony na pinabayaan tayo ng Diyos. Sa kabila ng hirap, those are just things na lalo nating napapatunayan yung Diyos sa buhay natin, sa ministry natin. That's why salamat po, inaayaan ng Diyos na maghirap tayo para patatagin yung ating mga puso. Kaya blessing po ang mga pastor sa mga area na napakahirap. Ako po ay nakakarating po sa mga iba-ibang mga churches. Na-observe ko kung paano last week nasa Bohol po kami. At ino-observe po namin yung mga churches. Pero nagpapasalamat po ako sa mga pastors na bagamat hirap na hirap, walang financial blessings, pero nagpapatuloy pa rin po sila sa gawain ng Panginoon. Malaking blessing po kayo sa amin. Malaking encouragement po kayo sa amin every time na kami po ay nadidiscourage sa ministry, nadidisappoint sa ministry. Titignan namin yung mga kapwa namin na pastor, kahit naghihirap ay sila pa rin ay nagpapatuloy. And we have this example, the Macedonian church, na bagamat hirap na hirap sila, is meron silang kagalakan, sapagkat ang source ng kagalakan nila ay hindi yung material na bagay, kundi yung ating Panginoong Diyos. We have to focus on God, not even on prosperity. Hindi, alam niyo po, merong isang pastor, sabi niya, if you've been in the ministry for how many years at wala ka pang sasakyan, you are a failure. I don't believe in that. Pag nasa ministry ka na ng ilang years, tapos hanggang ngayon wala ka pang sasakyan, hindi mo ginagawa daw ang kalooban ng Diyos. Unang-una sa lahat, wala tayo sa ministry para magpayaman. Nasa ministry tayo for the sake of souls of men. Kaya po, ako po ay minsan,
May mga members, bakit kami magbibigay dyan sa support? Yung mga missionaries lang naman, ay mga pera-pera lang naman ang iniisip niya mga yan, nakakalungkot. We have pa missionary Jonas Paz here, kung alam nyo lang po, kung ano yung trabaho niya o bago niya sinuko yung buhay niya sa Panginoon. Kung alam nyo lang po kung magkano yung sahod niya, almost 500,000 yung sahod niya sa abroad. Pero give up niya yon para lang sa gawain ng Panginoon, para sa kaaligtasan ng kaluluwa. And how can we think that those missionaries surrender their life because of money, where the truth is, kaya nilang kitain yung pera kung sila ay magtatrabaho lang sa labas. But this is all about involvement. Napakadali. Kung sila, nagbibigay sila ng pera, binibigay pa nilang buhay nila, tapos tayo, pera lang. Don't focus. Kaya wag tayong pastors, wag tayong ma-engage sa mga pastors na may sasakyan. This is not about material things. This is about passion for souls. Don't focus. Pero ako po ay naniniwala, of course, the Lord will surely bless us. At napatunayan ko naman, when my wife, siya po ay nag-resign, sabi ng ibang tao, paano na yung pangangailangan nyo? Pero napatunayan ko po, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. We serve a God who can supply our needs. And bakit natin nasasabing prosperity? Kasi po may mga pastor din naman, nung sila po ay pinagpala, nag-iba na po yung direction ng kanilang buhay. Nag-iba na yung direction ng kanilang ministry, focus lang nila. Maraming mga pastors ngayon, pag-uusapan, pagka-fellowship mo, ano yung kotse nila, ano yung sasakyan nila. Magkano na yung kinikita mo? Meron pa nga pastor na nagmalaki sa pulpit, huwag niyo akong aano-anuhin ha. 100,000 ang support ko to. And so what? Dapat tayo mga pastors, kaluluwa ang pag-usapan natin, hindi yung mga sakyan natin. And there's nothing wrong with those blessings because those are a great help sa ministry. Pero huwag natin isipin na wala akong sakyan, hindi ako pinagpapala ng Diyos. Hindi po. Kami po, meron kaming sasakyan, pero hindi po yan galing sa church. At ayaw man namin eh. Binabalik namin pero kinuha na namin. Sabi ko, ano yan, Hilux? Ayan. Pero bigay lang po. Tapos meron po kaming bahay. Tapos nakikita nila every time, every week, meron kaming mga bisitang missionaries. Umaalis kami dun sa bahay namin, pinapatira namin yung mga missionaries doon. Hindi ko sila sabihin si Pastor De Vera yun, pahirap sa amin. De joke lang po. Tapos after that, sabi niya, ito, nagbigay sila ng bahay sa amin. Binigay sa amin po for the sake of the souls, for the sake of missionaries. Sake of missionaries. And I did not pray for that. Hindi ko pinag-pray. Wala nga kaming pakialam po dyan. Ang pray lang namin, gamitin kami ng Diyos kung saan man kami gustong gamitin ng Panginoon. Pero those are just bonus. And we have to focus on God, church, not on people. Sometimes not on people. Pastors, I know nagkakaunawaan po tayo dito. Hindi po madaling maging pastor because ang usapan dito ay yung mga tao. Hindi po kamukha sila ng machine. Nito, tawakan mo, ay susunod. Sabi ko nga po, buti pa yung whale na pinit si Pastor Anon kahapon ay marunong sumunod sa Diyos. Pero nung sabi ng Diyos, iluwa mo si Jonah, paano kung yung whale na yun ayaw niya iluwa si Jonah? Buti pa nga yung whale, marunong sumunod eh. Sabi niya, ayoko, masarap to. Pero wala siya magawa, sumunod siya sa Diyos. Diba? Tapos tayo, hindi tayo marunong sumunod sa, alam niyo po, is one of the hardest. Listen, ministry is all about people. At yung people, yung mga tao na yan, tingnan nyo nga yung katabi ninyo, iba-iba yung utak niyan. Iba-iba yung pananaw niyan, at iba-iba yung prinsipyo niyan. May mga tao na aalagaan ka, tuturuan mo, ipagpipray mo, tapos all of a sudden, sila yung mga tao na sisira sa'yo. Sila yung mga tao na aalis sa'yo. Sila ay tao, mga maraming sasabihin sa even those closest friends mo, but don't focus on people. You have to focus on God. Last week I preached po sa Hillcrest, doon sa youth rally nila. And I told my story that at the age of 17, I surrendered my life to the Lord.
13 years old, nung ako po ay nakilala, 14, I surrendered my life in the ministry. 17, nung ako po ay naging pastor. At 22 years old, naging pastor po ako ng Higher Ground Baptist Church. And throughout, wala po akong pinagsisihan na bata pa po ako, pinagamit ko yung buhay ko sa Diyos. And there's one pastor na nagsabi sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo, sabi niya, bata rin ako nakakilala sa Diyos. Pero sabi niya, I didn't surrender my life at my very young age kasi I was discouraged nung nakita ko yung pastor ko at yung deacon, sila ay nag-aaway. Sila ay nag-away daw sa pulpit, nagsuntukan, ng mic, nagbatuhan ng mic. And sabi niya, siya po ay umalis sa church. And siya po ay na-discouraged. At the age of 35, nung siya po ay nakabalik na sa Panginoon sa ministry, sabi niya, nainggit ako sa iyo, pastor, nakaka-relate ako. And you know what? Just a short testimony. Nung ako po ay bago mananampalataya, I have this one leader sa church. At yung leader ko po siyempre lalaki. Pero this lalaki po ito ay na-inlove po sa akin. Dapat kay Pastor Banghal yun kaya lang umalis po si Pastor Banghal. Napunta sa akin, alam po ni Pastor T. And I was young, di naman ganyan 13, 14 years old that time. Ayoko na po magsalita, but marami po siya mga bagay na ginawa noon na hindi maganda. I was young. Wala akong kakayahan anong sasabihin ko. At ayoko mag-isip na masama because he's my leader. At the same time, bagong mananampalataya ako, at ang tingin ko sa lahat ng Baptist ay perfect, walang kasalanan. Pag bago mananampalataya, ganyan tingin mo. Hindi ka pa na-offend. Pag matanda, offend ka na. Sabi ko sa kanya, and then after ilang years, na tumatanda, alam niyo yung ginagawa niya pa example yung Jonathan and David. Tapos gusto niya, lalaki, I love you. Hindi po, kung ako lang po ay tumingin sa tao noon, ganyan yung mga Baptist, ganyan yung mga leader ng Baptist, aalis na ako sa Baptist na ito kasi ganyan sila. Pero hindi ako tumingin sa tao sapagkat tumingin po ako sa Panginoong Diyos. And this is the reality. Marami tayong makikita mga tao dyan na hindi ka nais-nais pero magpatuloy lang tayo. At huwag nating hayaan na yung faithfulness natin, yung focus natin sa paglilingkod sa Diyos ay maging dahilan ay yung mga tao. And I remember Pastor Johnny Brasalino, once nung siya po ay nag-testimony dito, sabi niya, siya po ay galing sa Japan, nagtatrabaho sa Japan, ang laki ng sahod niya, at pumunta siya rito at nag-surrender ng buhay at nagpastor siya. At nung siya ay nagpastor, meron siya mga 2 pamilya na na-encounter na nagre-rebelde sa kanya, nagsasalita against him, kahit anong sabi niya, sinasabihin siya na masama. At dumating sa time, sabi ni Pastor Johnny, balik na lang ako sa Japan at doon wala na. Pero sabi ng kanyang wife, wow, aalis ka sa ministry nang dahil lang sa 2 taong ito? Samantalang ang daming tao dyan na nagmamahal sa'yo. And it's true mga pastors, there are times na gusto nating umalis sa ministry because of these people na hindi mo alam kung anong gagawin mo. But we have to be reminded na nandito tayo sa ministry, hindi lamang dahil sa mga tao niyan, kundi dahil sa Panginoon. And we will not be easily discouraged if our focus on sa Panginoong Diyos. People will betray us sometimes. People will hurt us. Even those unfaithful people. But you have to stay your focus on the Lord. Stay faithful on the Lord, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the best example na even yung mga tao malalapit sa Kanya, na kagaya ni Peter, dininay siya, kagaya ni Judas, pinagkanulo siya, pero he still finished the race. Kaya pastors, don't quit. Pastors, nakakaintindihan po ba tayo? Don't quit. For the sake of the gospel. Kung magkukwit ka, paano yung mga tao na kailangan maligtas? Kaya nga po as a pastor, we didn't sign any contract. Hindi ko po alam kung si Pastor Banghal may kontrata po kayo sa Mountain View, Pastor. Opo. Lahat tayo. Salamat po sa ating Panginoon. And lastly, kailangan ko na po matapos po. Focus on the Lord and focus on the lost. You have to focus on the lost. Lastly, when was the last time
you cried for the lost. Hell is not a joke. Ang impyerno, hindi po siya joke. We have these tracts, binibigay namin sa tao. You need Jesus, and then hell is not a joke. Minsan may mga may bibigyan kami sa mga tao na, oh, basahin mo. Tapos pag nababasa lang, I don't need Jesus. But every time you give them, hell is not a joke. And this is the very reason, sir, pupunta ka dyan. Hindi, joke lang. I remember Pastor De Vera, sabi niya, nung nagbigay siya ng tracts, nakakain ba yan? Sabi ni Pastor De Vera, kainin mo kung gusto mo. Marami pa dyan sa truck. Sabi ko sa church, no, please, don't just win souls because this is the program and ministry of the church. We have to win souls because there is hell and we have to need compassion. Church, alam ko pag nag-gather po kami, sasabihin ko sila, devotion kami. Salamat nandito kayo. But your presence alone is not enough. We need compassion. Kung nandito kayo, aalis kayo, magmamadali kayo. Pero if you came here with compassion, because there is hell, and hell is not a joke. Kaya church, I will end with this. Napakalaga na mahalin natin yung Diyos sa buhay natin. I remember, nandito kasi si Pastor De Vera, kaya illustration ko sa kanya lahat eh. Yung testimony ni Pastor De Vera, siya ay pumunta sa Cambodia, not because he loved the Cambodian people. I remember what he said, siya ay pumunta ng Cambodia because he loved the Lord first. He loved the Lord first. Eh sabi niya, bakit ko mamahalin yung Cambodia? Bibigyan sila ng bigas. Magbibigay daw sila ng bigas. Pagkatapos yung sagot ng Cambodian pastor, instead na thank you, asan yung ulam? Binigyan mo bigas, asan yung ulam? But because, why? Because he loves the Lord. Because marami tao, hindi nila talaga matanggap-tanggap, hindi nila kayang isuko yung buhay nila, hindi nila nakikita yung halaga ng kaluluwa because yung kanilang pag-ibig sa Diyos ay nanlalamig. I can still remember what the Lord said to Jonah, thou was pity on the gourd, na hindi mo nga pinagpagalan, pero wala kang malasakit sa mga kaluluwa na mapapahamak sa lugar ng impyerno. And how many of us are affected with so many things? Young people, affected tayo kapag natatalo tayo sa mobile games natin. Affected tayo sa mga Koreano drama. Affected tayo kay Luka Doncic, kaya kay Anthony Davis. Pero hindi tayo affected sa mga souls of men. Yeah. That was pity on the gourd. Oh, yan, tingnan nyo, di ba? Ang dami po nag-post. Si Pastor De Vera kasi may kasalanan nito. Sabi niya, Pastor, tingnan mo to. Basta, joke lang. Ang dami nag-post sa Facebook, but they are not affected. Wala sa kanila yung kaluluwa ng tao. Kapatid, mamadali na po tayo. I'll end this. I have illustration here. Mapahalaga to. Huwag tayong ma-distract. And what can you read? Ang nababasa natin, problem, poverty, prosperity, people, pleasures. We have a lot of things. Nababasa po. Nababasa niyo po ba, sir, ma'am? Nababasa niyo po. Pero alam niyo po, merong isang sentence dyan na hindi niyo nababasa hanggat hindi niyo tututukan. And sir, pasensya na po, kayo po ang nasa harap. Ano po yun, nababasa niyo po dito? Focus on the Lord. Merong isang small letters dyan na nakasulat that focus on the Lord. And sometimes kapag malayo ka sa Panginoon, yan ang naiisip mo. Pero once na nilapit mo yung sarili mo sa Diyos, makikita mo focus on the Lord at yung mga problema ay hindi mo na yan makikita sa buhay mo. Hindi mo na yan makikita. That's why napakalaga to let not distraction to destroy us. Even the ministry that God entrusted to us. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, ngayon po umaga po ito. We really want to thank you for your word. Kailangan po namin ang inyong salita as an encouragement to all of us for the sake of the gospel. Thank you, Lord, for Pastor Banghal. Thank you, Lord, for the strength na patuloy niyo pong ibinibigay po sa kanya. And I pray that you please continually enable him sa pagpapatuloy po ng conference po na ito. Now, Lord, mga pastors, help us not just to talk about missions, but to do missions, O God. Salamat po. At we want to bring back all the glory sa matamis. Makapangaling pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Sir. Thank you, Pastor. Pasensya.
Lord, for the challenge. Pwede na po tayo maupo and focus on the Lord and focus